someday pagpunta nyo dito sa mga interested na naging partners, dito kayo magpo-process. Tuturo ko sa inyo. Isa dito sa sa processing sa ating komisari sa bahay namin best. Tapos yung mga outlet natin, pwede rin tayo doon kayo mag-actual ng pagluluto at magtitinda. Okay? Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Kumusta po kayo? At sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Guys, ngayon pupunta tayo doon sa ating farm. Bago tayo pupunta doon, iikot muna kayo sa ating bagong ginagawang processing area o baga yung ating production, kasi nililipat natin yung dating production natin, yung luma natin doon banda, doon na. So actually hindi pa siya tapos, 50% pa lang, pero ipakita ko lang sa inyo bago tayo alis pupunta doon sa ating farm. Ito guys, yung ang aking extra area na bali loan ko dito, nilalagyan na natin ng roof para mga sasakyan ay hindi na maulanan. Kita ko sa inyo yung yung processing natin. Dito na nilipat natin guys para isang na lang. Dito banda, magulo pa, medyo messy pa. Dito banda ay yung receiving. Kasi parang lahat ng mga manok na darating ay dito banda siya. Itayos natin 'yan. Tapos isasarado. Hali na ang unang natapos, ayan, production area, baga yung processing area. So yan, nilagyan natin ng plastic na curtain. Makapal yan guys. Pati dito. Dito yun. Plastic curtain din yan. Dito, pag receive dito banda, pasok dyan yung manok. So, hindi na siyang touch down. Baga, lahat dyan ay nasa ibabaw na siya. Andyan dito. Yan. So, tapos na dito guys, tiles na lahat. Meron ng sistema dyan, meron ng mga poset. Makikita nyo, parang walang dingding. Neat yan guys. Nilagyan natin ng neat para hindi mainit mag-process dito. Lahat sa ibabaw. Naka-neat na yan. At dito banda, yung terrace ko sa baba, ginawa kong stock room. Para sa mga supplies natin, para isang lagayan. Pasok tayo dito sa loob. Dito ba na guys, yun nga, dito nire-receive. Lahat dito na ilagay. Manok. Ayan, may puset. Tapos dito papasok. Ayan, may medyo malalim dyan. Dyan lahat ng mga manok. Capacity nito guys ay mga 300 hanggang 500 kayang i-process dito lang sa isang room natin. Ayan, may tub tayo dito. May ready ng tubig. Actually, wala pa siyang pintura kasi hindi pa totally finished. Pinapakita ko lang sa inyo guys, update ko sa inyo. Ginagawa natin to guys para sa darating na mga panahon, lalo na sa mga interesadong nagiging partner natin, ay ituturo ko sa inyo ang proper na paggawa ng mga komisari para sa inyo din someday, pag lalaki kayo, ganito din ang gagawin nyo as partner sa ating business. Kasi ganyan talaga mangyari guys, later on, pag lumalaki kayo, kailangan nyo ng processing. So, ganito ang gagawin nyo. Kaya, someday, pagpunta nyo dito sa mga interested na naging partners, dito kayo magpo-process. Tuturo ko sa inyo. Isa dito sa sa processing, sa ating komisari, sa bahay namin best. Tapos, yung mga outlet natin, pwede rin tayo doon kayo mag-actual ng pagluluto at magtitinda. Okay? Ito guys, yung bagong order ni Ma'am Elizabeth Bagundol. Shout out sa iyo ma'am. Padala na rin natin ito by Friday kasi nakakuha tayo ng bill of lading. Tuloy-tuloy pa rin guys yung deliveries ng ating lechon griller, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan.
So, hintayin mo lang ito ma'am ha, sa Monday daw ito darating eh. Ayan, may libre stocks pa nakasabit. Ayan guys, may luto pa rin tayo, nagluto rin tayo ng isang order. At ito Sir Marvin ng Sumuanga, ito na sa inyo. Matapos na ito, shout out kay Sir Marvin. Sa Sumuanga pa rin. Susunod na yung sa inyo. Matatapos na ito this week. At ito guys, oh, meron akong nabili na kuliglig or baga yung hand tractor guys. Ito yung gagamitin natin doon sa ating farm kasi mag-aararo tayo doon. Actually, meron tayong tao doon na nilagay isa. Siya yung magtrabaho doon at ituturuan lang natin. Kailangan natin ng makinig guys. Hirap pag tao lang yung asahan mo. Walang mangyayari. Ano lang ang abutin. Okay, punta tayo sa farm. Okay guys, samahan niyo akong magkwento tayo habang tayo papunta doon sa ating farm. Medyo malayo ito guys, siguro mga 1.5 hours yung travel natin. First time natin ito ngayong pupuntahan at lilinisin natin yung nabili nating lupa, mga 3,500 square meters lang naman. I-try ko itong subukang magkaroon tayo ng farm. Bali, i-focus natin guys doon sa agriculture. Gusto kong i-try kung kasi nasa isip ko guys, naisip ko na maganda talagang pagbigyan ng pansin ang agriculture ngayon dahil marami na ring mga gulay na medyo mamahalin na pwede nating i-produce ngayon sa farm sa bagong mga technology, pwede na nating gagawin. So kasi naisip ko guys na ang agriculture ay magandang negosyo din. So hindi lang tayo naman nagfo-focus doon sa lechon manok, sa ating mga extra time na wala tayong ginagawa. Gusto ko yung extra time ko ihanda ko sa ating retirement na pag-abot natin ng may edad na tayo, mayroon na tayong makikitang mga tinatanim na malalaki na or sa farm natin na pwede rin nating ikabubuhay din. So baga this is a kind of diversified business guys kasi naniwala ako na mayroong negosyo sa farming. Kaya challenge ko kayong mayroong mga lupa dyan sa mga probinsya, baka akala nyo ay wala na yung silbi. Mayroong malaking pira dyan, kaya subaybayan nyo ako at sabay-sabay tayo magfa-farm. Kaway-kaway dyan, Madam Rax. Guys, papunta kami ngayon ng northern part ng Cebu. Doon sa San Remigio guys. Bibisitahin namin ang aming nabiling lupa na maliit lang. At magtatanim tayo ng mga inigulay guys para sa darating na panahon mayroon tayong maaani. Punta kami ngayon doon at malilinis, magtatanim. Yes, magandang investment ang ngayon, lupa. Isang tips na pagbili ng lupa, yung mura lang bilhin natin. In the future, sa tingin nyo na pwede gamitin, na pwede doon sa mga development ng housing, agricultural lands na mapagtamnan. Kasi napakaganda guys ng agriculture. Yan ang isa sa sektor ng lipunan natin na napabayaan ngayon sa Pilipinas. Kaya talo tayo sa mga kapit bansa natin katulad ng Vietnam, Malaysia, Indonesia. Grabe yung nila, concentration doon sa agriculture nila, maging sa poultry, sa aqua, at sa guys, ito sa mga vegetables. So marami na kasi ngayon guys ang mga technology na pwede tayong kikita. Sa atin lang kasi pinabayaan dahil huling-huli na tayo sa
mga technologies. Unlike before, noong mga 1970s, tayo yung nangunguna sa agriculture. Yung mga taga-ibang bansa nga, dito pa sa atin nag-aaral ng yung research sa Rice Institute, yung sa IRRI, sa International Rice Research ng Institute ng Los Baños. Guys, diba, dito yan, nauuna yung research ng bigas. Noong 1970s, tayo yung pinaka, nangunguna dyan sa rice, industry. Ngayon, huling-huli na tayo, nag-import pa nga tayo eh. Dahil, pinabayaan natin, hindi tayo nag-improve sa technology. Maging sa ibang, maging sa ibang larangan ng mga agribusiness, medyo huling-huli tayo dito sa, sa mga pagtatanim. Mayroon na kasi mga bagong paraan guys sa pagtanim na madaling mag-harvest, malaki ang yield or kita kasi mayroong mga bagong technology. Kaya kailangan din yung mga farmers natin ma-educate, lalong-lalo doon sa countryside na kukunti lang kita nila dahil di rin alam nila kung paano mag-farm. So ako rin, nainganyo na ako dito dahil noong ako'y bata pa ay meron kaming maliit na lupain ng namin sa palay. So nasanay na rin ako sa palay, pero wala kasi kaming malaking lupa guys sa probinsya. Kaya marunong lang na tayo ng konti, pero wala talaga tayong alam mga bagong technology. Kaya ngayon mayroon tayong nabiling lupa, balak ko ay i-try yung mga bagong technology sa pagtatanim. Marami naman ngayong paraan guys kung paano yan mapag-aralan natin. Meron ng YouTube, meron diyang mga YouTube channel na natuturo. Especially shout out kay Sir Bani Gansinya guys sa Agribusiness Channel. Marami kayong matutunan doon. Pwede kayong manonood doon ng mga videos niya. Napakagandang channel guys. Nandito na tayo sa Katmon. Yan, nakita nyo guys yung nasa unahan natin, Bahay Kubo. Marami yan dito sa Cebu guys. Isang rin yan mapagkabuhayan. Kasi ang Cebu rin ay maraming mga bamboos. So meron din ako nakita ng ganyan doon sa bandang Southern Luzon eh. At saka dito rin guys sa Cebu, marami kasing mga exporter. Mayroon ako nakausap na gumagawa ng ganyan eh. Ini-export nila. Yung ganyan na kalaki na bahay guys ay naghahalaga ng mga 40 to 50,000. Mayroon na siyang turugan, may parang kunti malit na sala. Pero kubo lang yan siya, made of bamboo. Maganda dito sa Cebu, lahat ng mga coastal areas ay halos mga beach resort. Dito banda ng Northern Cebu. Yan. Napakaganda ng guys yung sa probinsya eh. Kaya tips ko sa inyo guys, yung mga mayroon kayong mga kunting ipon, pag yung wala kayong balak na i-finance nyo sa negosyo, maganda din ang investment na ibili nyo ng lupa na mura lang. Huwag kayong bibili ng mga nasa mahal na, kasi mag-appreciate yan, matagal-tagal pa rin. So doon kayo sa probinsya bibili. Hindi na problema ngayon guys ang distansya, kasi it's a matter of time lang darating kayo doon basta may sasakyan. Importante lang na mabili nyo mga lupa ay mayroong kalsada. At least may attach siya na kahit barangay road lang. Kung mabili nyo ay isang agricultural land, maganda rin, kasi sinasabi ko sa inyo, pwede kayo mag-aaral ng mga bagong technologies. Halimbawa guys, pag-aabot yan ng mga
kalahati o sa hektarya. So malaki na yan pag anuhin mo yan, pag sasakahin nyo yan, malaki-laki na yan. Yung nabili natin ay i-maximize natin kung ano ang magandang itatanim na madaling mag yield. So mamuhunan din tayo ng konti, like sa mga seedlings, sa mga fertilizers, sa pag-araro. Mamuhunan tayo ng konti kasi para din itong negosyo guys na kikita din tayo. Naniwala ako na sa agribusiness, kikita tayo basta tama yung pamamaraan mo. So, ang agriculture naman guys ay hindi naman sinasabi sa kanila parang minamaliit nila Sabi ng iba, walang yumayaman. Actually, ang agri naman ay dapat sabayan din ng pagka-negosyante. So, kung maliit naman talaga yung lupa mo at sakahin mo, magkano lang ba ang bubungahin noon, di ba? So, mag-invest sa malalaking lupain. At least may minimum na 1/2 hectare, 1/4. Malaki-laki na yan na pag sasakahin nyo yan. So, kikita ka na yan. So, sa agribusiness, kikita ka guys kung marami din ang tinatanim natin. Yung agribusiness kasi, dapat din yung mga farmers natin turuan ng nagiging negosyante. Kasi ang alam kasi nilang karamihan ng farmers natin yun nga, dahil di natin tinuturuan, yun lang ang pagtanim. Sa pagtanim sa mga lumang paraan, so talagang walang kikitain guys. At dito sa atin naman ay Pilipinas ay nasa tayo na country, tropical tayo na country. So all year round pwede tayo makapagtanim dahil wala tayong winter. So tropical tayo, so all year round makapagtanim tayo. So sayang yung mga maraming lupain na nakatiwangwang na hindi nagagamit. So yan ang pinaka natin sa Pilipinas. Yun ang napabayaan na sektor. Kaya dapat magtuturo rin tayo guys dito sa channel natin. Yung channel natin guys ay business channel. So kahit anong negosyo na pwede natin ituturo dito, ituturo natin dito. Okay, so sa tips ko lang guys, sa mga kunting ipon, yun, bili kayo ng lupa. Wala kayong balak na i-invest sa mga negosyo na wala pa kayong napag-isipan. Kung nasa probinsya kayo, bili kayo ng lupa na magandang pagsasakahan. Kasi lupa kasing tigang guys but medyo mabato. Yung hanap kayo ng lupa na yung maganda yung klaseng lupa na pwede pagtaniman, yun ang inyong sasakahin. At mag-aaral kayo ng mga makabagong technology sa pagtatanim para kikita tayo. Ano naman guys ang relation sa agribusiness sa current business natin guys? Lechon manok business. Negosyo pa rin yun guys, pero yung lechon manok naman natin ay pinaka main business. Ito namang yung sa agribusiness para ding yan guys, nag-diversify. Actually, kunting ipon lang natin, instead na ilagay mo sa bangko guys, abot yan ng 2 taon. Yung 100,000 mo sa bangko, abot yan 1 taon, hindi yan naabot 1,000 ang tubo. Kukulin pa yan ng tax, di ba? So, might as well, pag wala kang plano sa pirang yan, tutulog lang yan, maganda, ibili mo lang ng lupa na pwede mong sasakahin mo sa panahon na wala kayong ginagawa, di ba? Wala naman kayong negosyo, mayroon kayong kunting pera, pinapatulog nyo lang, sino naman niya. So, magandang negosyo ang pagsasaka. Kahit naman sino pwede magsasaka So, yun, isang tips, magandang tips yun kayo. Bibili kayo ng lupa na mumurahin na pwedeng sakahin ninyo. Pero ang lechon manok natin ay tuloy-tuloy naman guys dahil yan ang talaga ating main business. So kayong mga hindi pa nakapagnegosyo ng lechon manok, open po tayo guys sa ating partnership nationwide. Tuloy-tuloy po tayo at congratulations pala sa ating mga bagong partners. Yung isang partner natin guys, si Don Franco, masaya sa guys sa resulta sa kanyang tindahan. At ngayon ay palagi na siyang bumibisita sa akin dahil ako naman yung supplier, di ba? Sa partnership natin guys, ako yung supply sa inyo ng
injectable solution. So, kung ano ang lasa ng lechon manok, o ganun din ang lasa ng lechon manok nyo. Tuturuan ko kayo lahat sa paggawa ng lechonan nyo, sa negosyo, lahat about sa lechon manok. Kaya ako yung magsusupply sa inyo ng ating injectable solution. Ganun lang kasimple ang ating partnership, guys. Tutulungan ko kayo and then ako mag-supply sa inyo ng pangtimpla. Partners na tayo. Okay, so napakasimple lang. At kung gusto nyo personal magti-training, punta kayo dito sa Cebu, ako po mismo ang magtuturo sa inyo lahat. At pag uwi nyo sa bahay nyo, saan man kayo sa Pilipinas, alam nyo na kung paano patakbuhin ang ating business. Kasi pag hands-on tayo ng training, guys, sa production, sa pag-handling ng pagluluto, lahat tuturo ko sa inyo para pag uwi nyo sa bahay nyo, pwede na kayo magsimula kahit wala ako. Okay po, bago tayo darating sa ating farm, gusto ko lang i-shout out ang ating mga bagong partners. Sila si Sir Albert Andrade ng Santo Tomas, Binyan City, Laguna. Sir, kumusta na po? Si Sir Benji Flores ng General Trias, Cavite. Kumusta po, Sir? Sir Benji. Sir Jairos Espanyola ng Valenzuela City. Kumusta po, Sir Jairos? Si Sir Donel Ray Manansala ng Mabalacat, Pampanga. Kumusta po, Sir Donel? Si Sir Tony Giano ng Milagros Subdivision, Antipolo City. Kumusta po, Sir? Si Sir Jerry Gonzalo ng Quezon City. Magandang hapon po sa inyo, Sir. At si Sir Noel Tyson, taga Quezon City po siya, but soon magtatayo siya ng unang store niya dyan sa Imos, Cavite. Kaya we will have to announce that, guys, kung saan banda sa Imos. Abangan natin yan ang opening ng tindahan ni Sir Noel Tyson po. Sir, kumusta po? Kay Sir Fritz Galon Abayon Jr. ng Bayawan Negros. Nag-open na po siya, guys, kaya puntahan nyo yung outlet ni Sir Abayon Jr. Okay, so bago tayo makarating doon, guys, maraming salamat sa inyong mga suporta sa pagsubaybay sa itong channel. Umabot tayo ng 21,000. Maliit lang tayo pero sulit kasi yung channel natin ay about business. Marami pong mga nagka-interest sa negosyo, kaya yung mga iba dyan, mga babayan natin na nawalan ng pag-asa, ang solusyon po ay sa kahirapan ay negosyo, lalong-lalo na sa mga OFW. Nagkataon kayo na mayroon kayong ipon, so alam ko medyo malaki-laki din yung kita, kaso nga kahit kulang pa, kaya gawin nating sigurado yung kita natin, i-invest natin sa magandang negosyo na kahit hindi lechon manok, kahit anong negosyo, basta linya nyo. Ngayon, kahit ako nga nag-invest ako dito sa agriculture kasi alam ko ang Pilipinas ay napakalaking lupain sa agriculture na hindi pa hindi pa natatrabaho, kaya gusto ko ring i-promote ang agriculture na magandang negosyo. Hindi lang kasi yan alam ng karamihan na ang negosyo, ang agribusiness ay maganda, lalo na pag medyo may kalakihan ang inyong lupa, pwede kayong kikita sa agriculture. So kayo dyan sa mga probinsya, basta lang kayo, guys, tawag nito yung basta yung tawag nito yung you have to be industrious. Pag mayroon na kayong lupa, sasakahin nyo, maghanap kayo ng paraan, mamuhunan kayo, o kaya makigsangguni kayo sa mga local governments natin, sa Department of Agriculture. Matutulungan kayo nila, guys. Punta kayo ng
tawag nito yung sa Go Negosyo, yung sa DTI, Department of Trade Industry. Makatulong sila guys. At kung mayroon naman kayong kapital, mayroon naman kayong lupain na pwede nyo magiging puhunan, pwede kayong lumapit sa mga government banks like DBP, Land Bank, magtanong kayo kung paano maka-avail ng loans doon. Pwede kayo guys, lalapit lang kayo. So, gusto ko dito sa ating channel i-promote ang agriculture. Maraming maraming negosyo sa agriculture like agritourism. Okay. So nandito na tayo guys sa aking lupa ito. Kita nyo. Maliit lang siya, 3,500 square meters. Nakapalibot nito ay mangga, mga 32 kapuno na mga malalaking mangga. But it's Indian mango. At ito sa gitna, ito yung gusto kong pagsimula ng agriculture, mapagtataniman natin. Meron naman tayong tao dito ilalagay. Hindi naman ibig sabihin na tayo mismo yung mag-aararo. Since tayo isang businessman, gawin natin negosyo ito. Kuha tayo ng tao, mag-invest tayo sa mga equipments para subukan natin kung paano kumikita. So bagong ito guys, bagong endeavor natin sa business. So maraming salamat sa pagtakinig sa ating mga Real Talk. Sana po ay mag-subscribe kayo, lalo na sa mga bago pa sa ating channel. Huwag niyong kalimutan mag-press ng bell para every time meron tayong mga bagong palabas, updated kayo palagi. Okay? Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at mga mahal na OFW. Bye-bye!